Magandang araw mga kaibigan. Ito, hindi pa nakakapagsimula si Senator Bato sa kanyang hangarin na magsagawa ng motu proprio investigation sa Senado tungkol sa war on drugs panahon ni PRRD. Ito, ang balita, meron nang gustong humarang. Yan ang topic ngayon ng Third Floor Studio, Yusek Marlon and Yusek Pamela. Ang kanilang mga sources nagsabi na haharangan ng kabilang kampo ang investigasyon sa Senado. Ayaw nilang may makatapat. Okay. Ito, parinig ko sa inyo ang live vlog ni Third Floor Studio. Ano ang basihan ng pagharang? Harang. Mama, sabi nung mga informante natin. Ano yan? Kwentong barangay? Hindi. Unverified. Unverified, pwedeng unverified kasi ayaw magpa-quote nung ano eh. Oo, narinig ko kausap ko kanina. Ayaw magpa-quote nung isang senador na re-electionista ngayon. Nakabugado to. Na ang motu proprio raw, ginagamit lamang daw pagka ang committee ang magpapatawag ay Blue Ribbon Committee. Nasa ilalim ngayon ng pamamahala ni re-electionist Senator Pia Cayetano. Siya na bang Blue Ribbon Committee? Ang kung tama ang impormasyon ko Before, kasi si Senator Tolentino ang Blue Ribbon. Oo. Kasi ano na siya ngayon? Majority leader. Okay. Pero maaaring baka mali ako double check natin. Pero ang catch dito pa, itong mga humaharang na to ay mga dating kaalyado ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ang Pia Cayetano at Senator Tolentino? Sa Senator Tolentino bukas po ang Third Floor Studio kung totoong inaharang nyo ang plano ni Senator Bato na magpatawag ng pagdinig sa ilalim ng kanyang Senate Committee on Illegal Drugs and Public Order na dahil motu proprio at wala siyang resolution na inilabas dito, hinaharang daw di umano ng isang Senator Tol dahil sa ang motu proprio raw ay kailangan Blue Ribbon Committee lamang ang may ganitong klaseng kapangyarihan na Pamela, lagi kong sinasabi rito, ang tagal ko rin naman nag-cover sa Senado, Pam. Halos paano ba to? Halos 2 dekada. Huwag naman. Kulang 2 dekada o halos 2 dekada, Pamela. Ngayon ko lang narinig yan na ang motu proprio ay para lamang sa Blue Ribbon Committee. Sandali lang, Marlon. Last session, nagkaroon ng pagdinig sa PIDEA leaks. Nandun ang isang PIDEA agent, Jonathan Morales. Tama, na pinakontempt pa. Pinakulong, and we witnessed that. Yes. Because we were part of this, happening na eventually siya rin naman sinundo natin siya. Yeah. Salamat, Fresh ko daily. Ang tanong dyan, was it under the Blue Ribbon Committee hearing? Hindi. Motu proprio proprio rin to. Motu proprio rin. Bakit in a matter of just one session break, nagbago, base sa sinasabi mo, nagbago ang Blue Ribbon Committee hearing rules and regulations or motu Senate proprio? rules. Yes, Senate rules. As a Senate group. rules. Bakit in just one session break nagbago? Ano ang kinatatakot nila specifically as alleged na humaharang is Pia Cayetano and Tolentino? Ano ang kinakatakot? They were there nung nag-PIDEA hearing. And, sorry Marlon ituloy ko lang. Ito ay supposedly continuation lang nung PIDEA hearing na yon na inabutan ng session break. Naman. Na hanggang ngayon ay walang final committee report. Naman. Diba? Naman. At karapatan ng bawat senador ang magpatawag ng kanilang pagdinig. Lalo kung miyembro ka at chairman ka ng isang committee. Sa pagdinig ba na ito, Marlon, posibleng lumabas ang isang katibinag? Malay mo, Pamela, maganda yan pero bago tayo pumunta dyan sana ma-interview natin ang Kati Pinas. Sana, no? Sana, Ma'am Kati. Peke Baka naman. Parang yung tanong mo kanina, ano yun, sino, bakit sila natatakot? Anong kinakatakot? Diba? Kung ito ay isa lamang pagdinig at existing naman ang pagdinig sa Kongreso. Hindi ba nakakatakot ang pagsisimangot ng isang Lisa Araneta Marcos
Bakit? Siya ba ay mai-implicate dito sa hearing na to? Hindi ba nakakatakot ang impluensya ng Speaker Martin Romualdez? Bakit? Kapag ba dininig ito, mawawalan sila ng budget? Hindi ba nakakatakot na baka hindi na rin sila isama sa lineup ng bagong koalisyon? Oo. Bagong alkansya ng alkansya ng Alkansya ng ng Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, di ba? Naku Marlon, yung alyansa o alkansya ng Bagong Pilipinas Alliance na yan, ito ay isang ampaw na relasyon. Kasi wala naman silang ano ang role ng administrasyon sa lahat ng nandoon na Okay, so yun po. Sources ng third floor studio, hinaharangan na as early as now. Hindi daw pwede. Although, alleged lang ito. At yun na nga, nanawagan na si Yusek Marlon na kung pwede ma-interview nila si Senator Tolentino para maliwanagan, kasi hindi daw pwede ang motu proprio investigation para lang daw sa Blue Ribbon Committee. Nangyari na nga nung PDEA leaks. Hindi naman Blue Ribbon Committee si Senator Bato. Nag-motu proprio siya in his capacity as chairman ng Committee on Peace and Order and Dangerous Drugs. So, sana naman, wag nang harangan, di ba? Kasi, ang Quadcom, makailang linggo na sila, matagal na tuloy-tuloy. So, karapatan din ng mga senador na magpatawag ng the same parallel inquiry at para magsalita naman ang kabilang kampo para maging patas lang. Bakit harangan? Ano sa tingin nyo? Kung totoo yung allegation na harangan, anong rason nila na bakit ipatigil? Yun na nga. Nabanggit Cathy Binag. Nako, magsasalita si Cathy Binag sa isang Senate hearing, war on drugs. Yan ang mabigat. Saka kailangang magsalita ang mga inaakusahan. Ayan na, yung reward system. Yan ang mabigat ngayon na quote-unquote findings ng Quadcom. Na ito na nga, totoo. Mayroong extrajudicial killings dahil mayroong reward system ang mga pulis na may madali ng mga drug lord. So dapat maliwanagan ito, pakinggan ang kampo ng mga Duterte at ito nang ang purpose, patawag sila sa Senate hearing. Okay? So, ayan, marami nang nagsalita. Although interview lang kasi ito sa media Dapat doon sila magsalita sa hearing ng Senado. Si former Justice Secretary Guevara, ngayon Solicitor General, sinabi niya wala akong naririnig, walang ganyang reward system. O DOJ siya. Si ex-PNP Chief General Oscar Albayalde, sabi niya wala. Hindi ko alam yan. Walang Of course, si Senator Bato, nag-deny din siya na wala. Sabi ni Senator Bato, kasi ang aligasyon is, yung pera daw, dumadaan kay Senator Bongo at ibinibigay sa mga pulis. Sabi ni Senator Bato, meron ngang may binibigay na pera sa mga pulis, kailang allowance ito. I don't know kung anong klaseng allowance. Hindi naman masama na, kasi kahit kami sa Armed Forces of the Philippines, may mga ganyan na binibigyan kami ng extra na panggastos para sa aming mission. So what's wrong with that?
para magampanan namin ang aming mission. So, ganyan din ang sinasabi ni Senator Bato na allowance yung ibinibigay sa mga pulis siguro para sa dagdag nilang gasolina ba o ano, para mas sila sa kampanya laban sa droga. Kailang hindi para sa allegedly na extrajudicial killing. So, wag nang harangan, ituloy na lang para malaman ang katotohanan.